Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLang at welcome sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa puso ng healthcare system ng Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang ambisyosong plano na naglalayong baguhin ang mukha ng kalusugan sa bansa. Ang Super Health Centers ni Senator Christopher Bongo, mas kilala bilang Mr. Malasakit. Pero teka, solusyon nga ba ito sa pagsisikap ng mga ospital o isa na namang magandang pangako na mahirap tuparin? Kaya't umupo na, magkape at samahan mo ko sa isang masinsin, nakakaaliw at medyo makulit na pagsusuri. Kung bago ka rito, i-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang iyong opinion mamaya. At syempre, kung gusto mong suportahan ang ganitong klaseng content, magpadala ng super. Yun ang tunay na malasakit sa content creation. Okay, una, alamin natin, ano ba ang Super Health Centers? Ayon kay Senator Bongo, ito ang sagot sa matagal ng problema ng pagsisikap sa mga ospital at kakulangan ng access sa healthcare, lalo na sa mga liblib na barangay. Pero bago tayo magmalaki, balikan natin ang konteksto. Si Bongo, ang dating special assistant ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay kilala sa kanyang malasakit centers na nakatulong na raw sa mahigit 17 milyon na Pilipino sa kanilang medical expenses. Ang Super Health Centers, isang step up ang ideya dahil ang primary care, consultations at early disease detection sa grassroots. Sa madaling salita, hindi mo na kailangan magbiyahe ng 5 oras papuntang ospital para lang magpa-check up. May 700 na SHCs na itinayo sa buong bansa, kabilang ang 12 sa Capiz, at ang mga ito ay nag-aalok ng libreng konsultasyon sa pamamagitan ng LGUs at PhilHealth's konsulta program. Pero teka mga kaibigan, parang pamilyar ang ganitong pangako, di ba? Parang yun ang mga barangay health centers na matagal nang nandyan, pero laging kulang sa gamot, doktor o kuryente mismo. Anong pagkakaiba ng HSC? Super Health Centers. Ayon sa Department of Health, mas super ang mga ito dahil may laboratory services, maternal care at focus sa preventive health. Pero ang tanong, gaano ka-super ang Super Health Center kung ang doktor ay isang beses lang sa isang linggo dumating? Huwag nating i-deny ang magandang dulot ng Super Health Centers. Sa Capiz, halimbawa, binuksan ni Go ang Super Health Center sa Pilar at President Rojas noong April 2025 at sinabi ng mga lokal na opisyal na malaking tulong ito sa mga residente na dating kailangan magbiyahe ng malayo para lang magpakonsulta. Sa Pampanga, halos tapos na rin ang Super Health Center sa Sasmuan at ang mga residente ay nagpapasalamat kay Mr. Malasakit dahil mas malapit na ang serbisyo. Ang datos ayon sa DOH, ang malasakit centers na nauna sa Super Health Centers ay nakatulong na sa 17 milyong Pilipino. Ang Super Health Centers naman na may focus sa primary care ay naglalayong bawasan ang pasanin sa mga tertiary hospitals. Isipin mo, kung kaya nang gamutin ang sipon o lagnat sa barangay, hindi na kailangan pumila sa emergency room ng PGH. At huwag natin kalimutan, ang Super Health Centers ay bahagi ng mas malaking plano ni Go para sa healthcare reform. Bilang chair ng Senate Committee on Health, itinulak niya ang mas maraming pondo para sa PhilHealth at regional specialty centers para sa mga sakit tulad ng cancer at heart disease. Ang layunin, universal healthcare access, isang bagay na matagal ng pangarap ng bawat Pilipino. Pero mga kaibigan, ang tanong, kaya ba ng Super Health Centers na punan ang napakalaking butas sa ating healthcare system? Ngayon, maging critical tayo. Ang Super Health Centers ay maganda sa papel, pero may mga hamon. Una, ang sustainability. Alam nyo ba, noong 2024, pinuna ni Go ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sabi niya, baka maapektuhan ang healthcare services. Pero teka, kung ang Super Health Centers ay umaasa rin sa PhilHealth para sa konsulta program, paano kung kulang ang pondo? Ano? Magpapadala ba tayo ng super? Thanks sa gobyerno para ponduhan ito. Pangalawa, ang staffing. Sa maraming rural areas, kulang ang doktor at nurse. Ang super health centers ay maganda, pero kung walang healthcare workers, parang magandang bahay lang yan na walang nakatira. Halimbawa, sa ilang super health centers, sa mga pasyente ay kailangang maghintay ng ilang araw para sa doktor.
At yung mga barangay health workers, sila pa rin ang nagsasalba kahit sila mismo ay underpaid at underworked. Pangatlo, ang politika. Si Bongo ay kilala bilang loyalista ni Duterte at ang kanyang mga proyekto ay madalas na may tatak ng Duterte Surge. Sa katunayan, ang kanyang pagkapanalo bilang top senator noong 2025 ay bahagyang dahil sa kanyang association sa malasakit centers at super health centers. Pero mga kaibigan, hindi ba't may panganib na mga proyektong ito ay nagiging political tools? Parang mga tulay at kalsada na may pangalan at politiko sa placard. At panguli, ang equity. Ang super health centers ay para sa mga liblib na lugar. Pero paano urban poor? Sa Metro Manila, halimbawa, ang mga ospital tulad ng Ospital ng Maynila ay siksikan pa rin. Ang dalawang super health center sa Parañaque ay maganda. Pero sapat ba ito para sa milyong-milyong residente? Ang sagot, hindi pa rin. Pero huwag tayo masyadong magmalaki ng problema. May mga totoong kwento ng pag-asa. Halimbawa, sa Quezon City, nakilala ni Go si John Paul Quiliao, no? Isang cancer survivor na nakatanggap ng tulong mula sa Malasakit Center noong 2018. Ngayon, ang mga super health centers ay nagbibigay ng parehong malasakit sa mga komunidad. Isang nanay sa Capiz ang nagsabi na dahil sa super health centers, na-detect agad ang alta presyon niya at hindi na siya kailangang magbiyahe ng malayo. Pero may mga kwento rin ng frustration. Isang barangay health worker sa Pampanga nagsabi sa akin sa isang di umano'y interview kasi hindi natin afford ang totoong field research. Na ang super health center sa kanila ay kulang sa gamot at kagamitan. Ang resulta, ang mga pasyente ay napipilitang bumili ng gamot sa labas na labag sa layunin ng libreng serbisyo. Kaya naman mga kaibigan, ang super health centers ay may potensyal pero kailangan ng mas maraming suporta, hindi lang sa pondo kundi ang tamang implementasyon. Ngayon, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang Pilipinas ay gumagastos ng kumulang 5% ng GDP sa healthcare. Mas mababa kumpara sa mga bansang tulad ng Thailand o Singapore. Ang super health centers ay may isang hakbang pero hindi sapat para maabot ang universal healthcare. Ano ang kailangan? Una, mas maraming doktor at nurse. Kailangan nating hikayatin ang mga med student na maglingkod sa probinsya kahit pa sabihing walang nightlife doon. Pangalawa, kailangan na mas transparent na budget allocation. Kung ang PhilHealth ay nawawalan ng pondo dahil sa mga kakaibang desisyon ng gobyerno, paano natin mapapangalagaan ang super health centers? At pangatlo, kailangan nating bawasan ang politika sa healthcare. Ang super health centers ay para sa lahat, hindi lang para sa mga butante ng isang partido. So hinintay natin ang susunod na 6 na taon ng termino ng Go na magsisimula sa 2025, ano ang maaari nating asahan? Sabi niya, itutuloy niya ang healthcare reforms kasama na ang super health centers at regional specialty centers. Pero ang tunay na tanong, kaya ba nating gawing super ang buong healthcare system o mananatili lang itong isang magandang pangako? At yan mga kaibigan, ang kwento ng super health centers at ng mas malaking laban para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Si Senator Bongo ay may magandang intensyon pero ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa atin sa mga komunidad, opisyal at sa gobyerno na magtutulungan. Kaya't ano ang sayo? Ano ang masasabi mo tungkol sa super health centers? I-comment mo yan sa baba at kung may kwento ka tungkol sa healthcare sa inyong lugar, i-share mo rin. Kung nagustuhan mo ang malalim na pagsusuri natin ngayon, i-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo. At syempre, kung gusto mong suportahan ng ganitong klaseng content, magpadala ng super dahil ang tunay na malasakit ay nanggagaling sa puso. Hanggang sa susunod mga kaibigan, mag-ingat at maging malusog. Salamat ng marami.